Nagsaad din si Yang Chen na nag-aaral siya ngayon sa Tianxing Academy, at puntahan na lang siya nito doon kapag may gusto siyang mga itanong. Hindi naman makapaniwala ang president sa kanyang narinig, dahil ang dating pinakamalakas na emperor sa continent, ay nag-aaral na lang sa school ngayon. Napansin naman ni Yang Chen ang dismayadong ekspresyon ng president, kaya tinanong niya ito kung may problema ba ito. Sumagot naman ito ng wala, at nagsaad na lang siya na naalala niya na may 70% siyang share sa Tianxing Academy, at sabihan na lang siya nito kung may kailangan dito ang ating bida. Nagsaad naman si Yang Chen na may kailangan siya ngayon, pero walang kinalaman sa Tianxing Academy. Tinanong naman na ng president kung ano ito, at agad naman sinabi ng ating bida, na kukunin niya na ang kanyang espada. Ibinigay naman na agad nito ng president sa ating bida, at sinabi niya na ang spirit evil ng sword ay lalong lumalakas, kaya nahihirapan na siya ito na i-handle. Sinubukan naman na itong hugutan ni Yang Chen, at pagtanggal niya dito ay naglabas ito ng malakas, at nagwawala na enerhiya, kaya naman tinitigan niya ito ng matalim, na dahilan ng pagtigil ng nagwawalang malakas na enerhiya, na ikinamangha ng president. Binalik na ni Yang Chen ang espada niya sa lalagyan nito. At agad na nagpaalam ang ating bida sa president na aalis na siya dahil gumagabi na. Sumang-ayon naman dito ang president at sinabihan na lang nito na mag-ingat ang ating bida. Bago pa man umalis si Yang Chen, ay may hinagis siyang papel sa president, at sinabi niya na ito ang last 3 form ng Sword of Terror. Na ikinagulat ng president dahil sa inaakala niya na may 6 form lang ang Sword of Terror. Sinabihan naman ito ng ating bida na pag-aralan niya ito. Nagpasalamat naman dahil dito ang president at nagbigay-pugay sa pag-alis ni Yang Chen. Maya-maya pa nakauwi na ang ating bida, subalit nagulat siya nang may isang taong nakatalukbong ang kasama ng kanyang ama. At ito pala ay si Master Lu ng Alchemy Association. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito dito. Binati naman siya nito at tinawag ang ating bida na Master Yang. Nagalit naman ang ama ni Yang Chen sa kanya at tinanong ito kung saan siya pumunta pagtapos ng school. Piningot nito ang ating bida at sinabing humingi ng tawad kay Master Lu, sa kadahilanang pinag-antay niya ito ng matagal. Pinatigil naman na ni Master Lu si Lao Yang sa kanyang ginagawa sa ating bida, at sinabi nito na karangalan niya na antayin si Yang Chen na tinatawag niyang Master Yang. Tumigil naman na ang ama ng ating bida, at sinabi nito kay Master Lu na kapag may ginawang kalokohan si Yang Chen, ay sabihin lang sa kanya at bubugbugin niya ito. Napaiyak na lang ang ating bida at sa isip-isip nito, na dati siyang emperor kaya sana ay bigyan man lang siya ng konting kahihiyan. Nanghingi naman ng tawad si Master Lu kay Yang Chen dahil sa pag-istorbo nito, at sinabi na may gusto lang siyang hilingin sa ating bida. Bigla namang dumating ang patriarch ng Li family, at tinanong si Master Lu kung kailan ito dumating. Dagdag niya pa kung bakit hindi nito ipinaalam sa kanya na pupunta siya, para napadala niya ang kanyang mga tao na susundo sa kanya. Nagsaad naman ang gunggong na si Liling na kung alam niya lang sana na pupunta si Master Lu, ay siya mismo ang nagsundo dito. Nagalit naman si Master Lu dahil sa pagpasok nila ng walang paalam, at pag-antala sa pag-uusap nila ni Yang Chen, kaya naman pinalayas niya ang mga ito. Nagulat naman ang dalawang gunggong, at balak pa sana magsalita ng dalawa, ngunit naglabas na ng malakas na enerhiya si Master Lu, at tinanong sila kung hindi ba talaga nila narinig ang kanyang sinabi. Kaya naman namuti ang mata ng dalawa dahil sa takot, at napatakbo na lang ng sobrang bilis. Nagbigay-pugay naman ulit si Master Lu sa ating bida, at sinabi nito na ngayon na wala ng istorbo ay itutuloy niya na ang kanyang gustong sabihin. Nagpaalam naman na ang ama ni Yang Chen para makapag-usap daw silang dalawa ng maayos,
Sumang-ayon naman si Yang Chen at si Master Lu dito. Makikita naman sa ekspresyon ng mukha ng ama ni Yang Chen, ang pagka-proud niya sa ating bida, at sa isip-isip nito na maganda ang ginagawa ni Yang Chen para sa kanyang sarili. Tinanong naman na ni Yang Chen si Master Lu kung ano ang kanyang gustong sabihin. Agad namang tumugon si Master Lu, na malapit na daw ang kanilang Branch Alchemy Council Promotion Day, pero sila daw ay 4th grade pa lang, ngunit kapag nakapag-advance sila sa 5th grade ay magiging malaki ang benepisyo nito sa kanilang association. Subalit hindi pa nila kaya sa ngayon ang gumawa ng 5th grade peel, kaya naman hinihiling niya kay Yang Chen na gumawa ng 5th grade peel sa ngalan ng kanilang association. Sumagot naman si Yang Chen, nakakakita lang nila nung nakaraan, kaya sinabi niyang wala siyang obligasyon na tulungan sila. Ngunit pinigilan naman siya ni Master Lu, at sinabi nito na kapag tinulungan niya sila na gumawa ng 5th grade peel, ay pwede ito na kumuha ng kahit anong materyales sa kanilang association, at kahit anong oras niya gustuhin. Naging seryoso naman dito ang ating bida, pero sa loob-loob niya sobrang saya nito sa kanyang narinig, at sa isip-isip niya na kailangan niya talaga ngayon ng mga materyales, para mapabilis ang kanyang cultivation, at ang kanyang lakas, ngunit wala siyang pera pambili ng mga materyales. Dagdag pa ni Master Lu na kailangan rin ito ng ating bida para mapabilis ang kanyang cultivation, kaya naman maganda itong inaalok niyang partnership para sa kanilang dalawa. Sumang-ayon naman na dito ang ating bida, at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin, pero hindi naman agad ito sinagot ni Master Lu, at sinabi na lang nito na susunduin niya ito sa Lunes ng umaga. Sa isip-isip naman ni Yang Chen na meron siyang klase at exam sa araw na yun, kaya mukhang kailangan niya ang tulong ng president, na tinatawag niyang small nose. Pumayag na nga ang ating bida, kumuha ito ng isang papel at may isunulat dito. Binigay niya ito kay Master Lu at sinabi niya dito na ibigay ito kay Wu Shanhe, at pinaliwanag niya dito na yun daw ay ang president ng Martial Arts Association. Pumayag naman dito si Master Lu, kaya sinabihan na siya ni Yang Chen na umalis na ito dahil gumagabi na, sumang-ayon naman ito at nagpaalam na. Tuwang-tuwa naman si Master Lu at sa isip-isip niya, kahit sa Martial Arts Association ay may kilalang malaking tao si Yang Chen, kaya sinabi niya na karapat-dapat talaga itong tawaging master. Lumipat ang eksena sa president ng Martial Arts Association, at sa isip-isip nito na sa tingin niya sa mga oras na ito ay nakauwi na ang kanyang father na si Yang Chen. Bigla naman siyang napatigil nang may dumating na gwardya at nagsaad na magre-report ito. Sinabi nito na nagpadala ng sulat si Lu Yishuo ng Alchemy Association, sa ngalan ng isang tao. Naging seryoso naman dito ang president at inutusan ang gwardya na ibigay iyon sa kanya, at napapaisip na ito kung pumatay ba si Yang Chen ng dragon, o emperor, o di kaya nagwasak ng isang bansa. Ngunit nadismaya siya sa kanyang nabasa, dahil kailangan lang pala ng tulong ni Yang Chen para hindi makapasok sa school ng isang araw. Kaya naman inutusan niya na lang agad ang kanyang tauhan, na pumunta ito sa Chansing Academy at ipaalam kay Principal Lu, na ang nagngangalang Yang Chen ay bigyan ng leave sa araw ng Monday. Nadismaya din dito ang kanyang tauhan, sa kadahilanang kailangan niya pa pumunta sa napakalayong Chansing Academy para lang mag-report ng leave ng isang tao. Ngunit wala naman siyang magagawa dahil utos ito ng kanilang president, kaya naman nagpaalam na siya dito para sa kanyang pag-alis. Lumipat ang eksena sa maliwanag na gabi sa labas ng principal room, at sa loob nito ay may babaeng nagpapahabol sa principal na nakatakip ang mga mata, at sinabi niya sa babae na kung mahuhuli niya ito ay bigbigyan niya ng masarap na parusa. Mahahawakan na niya sana ang mahiwagang mga bundok nito, ngunit hinarang ito ng isang lalaki.
At ito pala ang inutusan ng President ng Martial Arts Association, kaya naman nagulat ang principal at tinanong niya ito kung sino ito. Kung nakarating ka na sa part na ito, sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento. Kakasimula pa lang ng ating YouTube channel. Kaya naman hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe, at click ang notification bell, para updated ka sa 2 episode na upload natin everyday. Huwag mo din kalimutan i-click ang like button. Maraming salamat mga Emperor. Nagsalita na nga ang gwardya at tinawag niya ang principal ng may seryosong muka, at sinabi niya dito na dala niya ang highest order ng President ng Martial Arts Association. Natakot naman dito ang principal, at sa isip-isip niya na kung eto na ba ang katapusan niya bilang isang principal. Nagsaad na nga ang gwardya at sinabi nito na ang taong nagngangalang Yang Chen ay a-absent sa araw ng Monday, kaya ipatupad agad niya ang leave nito. Na ipinagtaka naman ng principal, napansin naman ng gwardya ang ekspresyon nito, kaya tinanong niya kung may problema ba. Bahagya namang natakot ang principal kaya mabilis niya itong itinanggi, at sinabi nito na ipapatupad niya ito agad-agad. Kaya naman ipinatawag niya ang lahat ng teacher at pinapapunta sa top floor nila. Kaya naman nataranta ang mga teacher at nagmadaling pumunta doon. Makalipas ang isang araw, makikita natin ang ating bida sa isang lugar na hinahanap si Ling Yuyo. Sapagkat inimbitahan siya nito sa kaarawan nito, maya-maya pa ay tinawag na siya ni Ling Yuyo. At sinabi nito na kanina pa nila iniintay ang ating bida. Nang hingi naman ng pasensya si Yang Chen sa kadahilan ng hindi niya sila mahanap. Napansin naman ng mga babaeng kasama ni Ling Yuyo ang taglay na karisma ni Yang Chen, kaya naman tinanong na nila si Ling Yuyo kung sino ang ating bida, at kung boyfriend niya ito. Namula naman si Ling Yuyo at mabilis itong itinanggi, sinabihan niya rin ang mga ito na huwag magsalita ng walang kabuluhan, ipinaliwanag niya na kaklase niya si Yang Chen at magkaibigan lang sila. Nagtaka naman ang gunggong na ito, na walang relasyon si Ling Yuyo at ang ating bida, dahil masyado daw close ang dalawa. Nagpakilala na ito sa ating bida bilang Kung Ching, at sa isip-isip nito na ipapakita niya sa ating bida kung sino ang lalaki sa kanilang dalawa. Nagpakilala na din naman dito si Yang Chen, ngunit nagulat siya nang maramdaman niyang matindi ang paghawak nito sa kanyang kamay at naglalabas pa ito ng konting enerhiya. Mayabang na tinanong nito si Yang Chen kung may problema ba, at sa isip-isip nito na tuturuan niya ng leksyon ang ating bida para layuan si Ling Yuyo. Ngunit siya ang tinuruan ng leksyon ni Yang Chen, at makikita sa mukha nito kung gaano katindi yung tinitiis niyang sakit, kaya sarkastiko din siyang tinanong ng ating bida kung kamusta din siya, pautal naman itong sumagot na okay lang siya. At sa isip-isip niya na sobrang lakas ng ating bida. Dahil sa sobrang tagal ng dalawa magkamayan ay tinanong na sila ni Ling Yuyo kung ayaw ba nilang kumain. Nagsaad naman ang ating bida na si Brother Kung ay masyadong masigasig kaya ayaw bitawan ang kanyang kamay. Nagsaad na din ang gunggong na ito habang tinago sa kanyang likod ang nanginggig at namamaganyang kamay, na dahil ito ay kaklase ni Ling Yuyo ay kailangan niya maging masigasig. Pero sa loob-loob niya ay minumura niya na ang ating bida, at naiyak na ito sa sobrang sakit. Pinatigil na sila ni Ling Yuyo at pinapasok na sa loob. Sa isip-isip naman ng ating bida na mamahalin ang hotel at ang isang pagkain dito ay aabot ng 1,000 of gold. Dagdag niya pa na ang background ni Ling Yuyo ay hindi pangkaraniwan. Nakapasok na sila at nasa loob sila ng isang VIP room, nakahanda sa kanilang lamesa ang mga mamahaling pagkain. Maya-maya pa ay tinanong ng babaeng ito kung saang galing pamilya ang ating bida, at nagpakilala itong Lu Xiaomeng, at ang ama niya ay Empire's Left Front General. Nagpakilala na din ang nakapulang babae na si Gu Nian,
eldest daughter of Imperial Gu family. At ang nakadilaw na si Jing Qi-er, daughter of Minister of Labor. Sarkastiko namang sumagot ang ating bida na siya si Yang Chen, at ang kanyang ama ay humble na servant ng Li family. Nagumulat at nagpaputi ng mata ng mga gunggong na ito. Napangiti naman ang gunggong na ito habang nakatingin kay Yang Chen, at sa isip-isip niya natitignan niya kung paano siya makikipaglaro sa ating bida mamaya. Nagsaad naman si Jing Qi-er kay Ling Yuyo, na kung bakit niya hinayaan na makasama nila sa pagkain ng anak ng isang alipin. Sabi naman ni Guni Yan, na akala niya ay nasa isang marangyang pamilya din ang ating bida. Dagdag pa ni Lu Xiaoming na kaya pala mukhang pang mahirap ang suot ng ating bida. Nagalit naman si Ling Yuyo sa mga pinagsasabi ng mga gunggong na ito, kaya nang hingi agad ito ng pasensya sa ating bida, at sinabi nito na wala namang masamang intensyon ang mga gunggong na ito, kaya sana ay wag niya na itong isipin. Nagsaad naman ang ating bida, na okay lang daw, pero sa isip-isip niya na ito ay mga gunggong na spoiled brat. Tumayo naman si Kung Ching at binati nito si Ling Yuyo ng maligayang kaarawan, at pinakita ang kanyang regalo, at ito pala ay ang angel tears. Na ikinagalak ng 3 gunggong na babae, at nagsaad na ang presyo nito ay 100,000 of gold, at sa buong Qingfeng Empire ay nag-iisa lang ito. Mayabang naman na tinignan ni Kung Ching ang ating bida at sa isip-isip nito, na napakahirap ng ating bida kaya sigurado daw siya na wala man lang itong body protector treasure sa buong buhay niya. Nainis naman ang ating bida sa kadahilanang napakababa daw ng kalidad ng treasure na ito. Tinanong naman ni Kung Ching ang ating bida kung ano ang hinanda niyang regalo para kay Ling Yuyo. Nagsaad naman si Ling Yuyo na hindi na mahalaga kung may regalo si Yang Chen sa kanya o wala. Sa isip-isip niya din na hindi nanggaling sa mayamang pamilya si Yang Chen, kaya hindi na tama na pahiyain pa ito. Ngunit nagsaad si Yang Chen na mahalaga man o hindi, meron pa din siyang dinalang regalo. Tinanggal niya ang kanyang suot na bracelet at ibinigay ito kay Ling Yuyo. Dagdag niya pa na dahil ito ang kaarawan ng kanilang class leader kaya naghanda siya dito ng isang magandang regalo. Ngunit kung ikukumpara ito sa dalang regalo ni Kung Ching ay hindi ito may kukumpara dito, kung sa pagtingin lang ang pagbabasihan. Kaya nagsaad na naman ang 3 gunggong na brat, na kung saan ba itong nakuhang basurahan ng ating bida, at kung nagkakahalaga man lang ba ito ng 10 coins gold. Dagdag pa nila na inaasahan na nila na ang anak lang ng isang alipin ay magbibigay lang talaga ng basurang regalo. Wala namang kibu dito ang ating bida dahil inaasahan niya na rin na ang mga gunggong na ito ay walang kaalam-alam na kung gaano kahalagang artifact ang kanyang regalo. Nagsaad naman si Ling Yuyo na okay lang ang ibinigay na regalo sa kanya ng ating bida, at binigay ito ni Yang Chen na bukal sa kanyang puso, kaya sinabihan ni Ling Yuyo ang mga gunggong na wag na magsalita ng kung ano-ano. Nagsaad na din si Kung Ching na tanggapin na ni Ling Yuyo ang kanyang regalo, at sa isip-isip nito na walang kahit sino ang makakapigil sa kanya sa pangliligaw kay Ling Yuyo dahil sa napakaganda niya ditong regalo. Ngunit sa hindi niya inaasahan ay tinanggihan ito ni Ling Yuyo, na ikinagulat ng gunggong. Sinabi din ni Ling Yuyo na kukunin niya lang ang regalo na bracelet ni Yang Chen. Nagsaad din ito ng pasasalamat sa ating bida habang namumula ang kanyang muka, na nagsisimbolo na meron siyang pagtingin sa ating bida. Nagsaad naman si Kung Ching na pag-isipan ito ng mabuti ni Ling Yuyo. Sinabihan naman ito ni Yang Chen na isa lang itong birthday party, kaya kung nagbibigay siya ng isang mamahaling regalo, ay iisipin nila na sinusubukan nito na ligawan si Ling Yuyo. Nagalit naman ang gunggong at nagsaad ito sa ating bida na wala siyang ganong binabalak. Sarkastiko namang tumugon si Yang Chen na ayon lang kasi ang naiisip niyang dahilan sa mga kinikilos ng gunggong na ito.
Napahawak na lang sa ulo si Ling Yuyo, at nagsaad na lang ito na dahil tapos na ang kanilang pagkain, ay oras na para maglakad-lakad naman sila. Agad namang tumanggi ang ating bida, at nagsaad na hindi siya makakasama dahil may mahalaga pa siyang gagawin. Nasinang-ayunan naman agad ito ni Ling Yuyo, at nagsaad na lang ito na magkita na lang sila bukas sa kanilang eskwelahan. Habang paalis na nga si Yang Chen ay sa isip-isip niya na isa na siyang matanda para mag-abala pa sa mga gunggong na kabataan. Nang nakaalis na nga ang ating bida ay nagsaad ang tatlong babaeng gunggong na, kay Ling Yuyo na si Yang Chen ay isang boring na tao at napakahirap lang nito. Hindi na naman ito pinansin ni Ling Yuyo. Nagsaad naman si Kung Ching na may alam siyang magandang shop na malapit dito na pwede nilang puntahan, na agad namang tumugon si Ling Yuyo na puntahan na nila ito para hindi na din hamaba ang usapan tungkol kay Yang Chen. Habang naglalakad ay nagtanong si Ling Yuyo kay Kung Ching kung saan banda ang sinasabi niyang shop at kung bakit hindi pa sila nakakarating. Ngunit habang tumutugon si Kung Ching ay may sumulpot sa ere na tatlong tao na may hawak ng mga sandata. Bumaba ito sa kanilang harapan habang naglalabas ng malakas na enerhiya, na ikinapangamba ni Ling Yuyo at ng kanyang mga kasama.